Senyor Presidente, walang pupuntahan ito habang tayo nagtatalo dito. Lalo lamang lumalakas ang pwersa ng Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lang sila. At kahit ikamatay ng karamihan sa atin, mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay na natin ang Intramuros. Nasa kamay na natin ang mga karatig bayan. Meron na tayong 4,000 katao. 5,000 Amerikano lamang. Madali natin silang mapapatalsik dito sa bayan ito. Naipadala ko na sina Argiles at Buen Camino upang makipag-usap ng kapayapaan kay General Lotis. Pinaglalaroan lang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 sundalo na magpapalakas sa kanilang pwersa. Tama si General Luna. Kailangan na nating kumilos. Kaaway ng Espanya ang Amerika. Kaaway ng aking mga kaaway, ituturi kong kaibigan. Ilalaban ng Amerika ang Espanya sa Cuba. Sinakop na nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa nila ang Cubano na sipain ng Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot at pagbigyan naman natin at magkaroon tayo ng kapayapaan. Esun Maricon. Kung Espanya talaga ang kalaban ng Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sang-ayon ako kay Senior Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo ngayon nakaupo, nandoon sana tayo sa labas, nangangalap ng armas o umuukay ng matrusera at tinuturuan ng mga kababayan natin para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa kabineteng ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya, paano namin mapapakain ng aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka! Kilala kita. Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng manganib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod. At ngayon tayo ng manganib, makikisipin ka sa mandila ng Amerika? Tumigil ka na! Lahat tayo may interes, tao lamang tayo. Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo? Kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan. Minamahal ko rin ang ating bayan. Hindi halos! Sa ngayon ay kakampi natin ang Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin lahat ng Amerika. Maunahan lamang niya ang ibang mga bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Hintayin na lamang natin matapos ang Treaty of Paris. Ay delegado ba tayo sa Paris? O tagapagmamsid man lamang? Para kayong mga birhen na naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama ang maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna ang pwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan, ngunit paghandaan natin ang digmaan. Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga tauhan sa Santa Mesa. Nilusob na rin nila ang San Juan, Paco at Pandacan at iba pang mga karatigbayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Paano nangyari yun? Nagkabang ganun. Buen Camino, Argiles. Bumagsak na ang Maynila! Nasa kamay na rin ng mga Amerikano ang lungsod! General Luna, ikaw na ang bahala. Nasa mga kamay mo na ang labanan. Paano ako lalaban? Kakagatin ko ba sila? Matutulungan ba ako ng mga bayang katulad nila? Pabilis! Ay nako! Hoy mga tubag! Balik kayo dito! Mas matatapang pang mga babae sa inyo! Hoy! Magsibalik kayo dito! Hoy! Saan ka pupunta? Saan ka ba ni Bang Camilo? Ha? Ano ba ka? Senyor Presidente, nais kong bumitiw bilang puno ng hukbo ng sandatahan. Bakit? Imposibleng matupad ko ang aking tungkulin sa sitwasyon na ito. Lalo na't nabalitaan kong nakalaya ng dalawang traidor na sina Paterno at Bencamino. Kagalang-galang silang mamamayan. Nag-ambag sila ng pera at kagamitan sa atin. Isinusulong nila ang nasaksyon sa ilalim ng Amerika.
Habang ako at ang ating mga sundalo ay nakikipagdigmaan at nakapain sa kinakaibigan nila. Hindi ko matatanggap ang kataksilan na yan hanggat buhay ako. General Luna, ikaw ay henyo pagdating sa pakikipaglaban, pero wala kang alam sa politika. Kung pagpapalaya sa mga traidor ang pakikipolitika, ayaw kong maging bahagi niyan. Pasensya ka na, General Luna. Hindi ko matatanggap ang iyong pagbibitiw. Pero hindi yan Ikaw ang... lang ang maaaring mamuno ng ating hukbo. Kailangan ka ng inang bayan. Kung ganun, pabayaan mo akong mamuno. Pabayaan mo akong magturo ng tamang disiplina. Pagpasyahan na ninyo ang plano ko, pagtayo ng kuta sa norte. Ito lang ang pag-asa natin laban sa Amerika. Senyor Presidente, mierda, anong ginagawa mo dito? Yan din ang tanong ko sa'yo. Pinadalahan ako ng telegrama ng Presidente. Nasaan siya? Malis na, kanina pang umaga. Umalis? Bakit pinatawag niyo ako dito? Anong klaseng pamahalaan nito? Baka nakalimutan. Imposible! At ikaw, bakit ka nakaupo dyan? Sa lamesa ng Presidente? Bakit hindi mo pa kitabi ng mga bota ng mga Amerikano? Talagang wala sa lugar ang yabang mo, no? Akala mo ba ikaw lang ang may malasakit sa bayan? Sa kwartong ito ako lang! Mahal ko rin ang... Pero hindi sapat ang ipaglaban siya! O ikamatay para sa kanya. Kung may dangal ka lang, hinamon na sana kita ng duelo. Subukan mo! Hindi ako aatras! Babalikan kita! Sinong tangang nagpaputok? Ujeta, sino? Di ba pinakulungan kita? Bakit pinalaya ka rin?